Alam mo kasi, yung kawalan ng tiwala sa Pangulo, ng halos nakakarami nating mamamayan, totoo yan. At kitang-kita na yan. Talagang galit ng ating taong bayan. Hindi lang alam ng taong bayan kung paano ang gagawin nila para mapalitan ng gobyerno. No? Iba-ibang pamamaraan. Kaya may mga grupo tayo na gusto na nila rin palitan ng pamahalaan. Ayan ang mangyayari kung mapalitan ng Pangulo. Kaya ang ginagamit nila, yung umiiral na sistema, ayan ay impeachment. No? Kaya talagang madaming magtataka yan. No? Kaya lang, siyempre, sa kabila naman, haharangin yan. Yun po tungkol kay Vice President Sara, kinakatakutan lang yan. May isang grupo na nabubuo sa ating sistemang politikal na gustong sila ay matanggap ng tao na sila ang magliligtas sa sambayanan. Pero kailangan maiboto sila sa 2028. Ang problema nilang malaki, mukhang si Vice President Sara ay mukhang kaya silang talunin. Kaya pinipilit nila, talunin na ngayon tanggalin nila So yan. kumbaga, yung minsang nasabi ni, kung di ako nagkakamali, parang si Senador Cayetano ito, sabi niya, talunin niya na lang sa 2028. Oo. Kumbaga, ito'y patunay ba na talagang malakas na contender at sa paano paparaan ba, nakikita niyo po, Ginoong Norberto, sa paano nila matalo ang isang Duterte sa pamamagitan ba ng ganito? Hindi ba ginawa na nila ito noon pa na ganitong klaseng mga taktika mga panilira? Alam mo, kasi gusto talaga nilang manalo sa 2028. Ang nakikita siguro nila, they're so unpopular. Kasi nararamdaman yan Kasi alam mo, yung marami siya nagpaplano na tanggalin si Vice President Sara. Alam mo, namuno na sa gobyerno ang ilan dyan. At kaya nga nanalo ng todo si President Duterte Kasi nga, sa reklamo, sa incompetence na nakita nila yung administrasyon na natalo tuloy. No? Yung pinalitan ni President Duterte, maraming incompetent doon. Yan, nagpipilit bumalik ulit ngayon. At nakikita naman nila na para bang unahan dyan si Vice President Sara, baka hindi sila manalo. O baka hindi sapat ang pandaraya para talunin. Pero nakikita niyo po ba na nabigyan sila ng sapat na panahon itong mga nakalipas na mahigit 3 taon na para makabawi sa kanilang pagpapaganda sa kanilang imahe talaga yung legit na talagang mararamdaman ng taong bayan? Alam mo yung mga opposition na nagsasabing opposition ngayon, yung first 3 years ni Presidente Marcos, sinamantala nila para magkapera. Kasi ang tingin nila, kung wala silang tamang kaban na panlaban, baka matalo pa sila. Kaya ang una nilang ginawa, umampi sila sa Pangulo. Kaya nagtataka nga ako sa mga bayan black Nakikita ko, bakit nagpapail ng impeachment complaint ngayon? Ang pinagalingan ng kanilang puhunan ay ang tropa ng ating Pangulo at saka ng ating dating speaker. Ang ibig sabihin ba, sapat na yung nakuha nila. Kaya lalaban na sila ngayon. Kumbaga, nakita niyo po, kasi alam natin, yung in-establish na unit team, maaga yung naputol at parang sa iba, nag-unit team. Tapos yung sa iba niya na unit team, parang kumalas din naman ngayon at parang binabalikan na sila. So, naging mali ang hakbang sa initial nitong kasalukuyang administrasyon. Sa tingin niyo po? Well, akala na kasalukuyang administrasyon, masusustain nila Masusustain nila. Ako, from the beginning, alam ko, sa pagkakakilala ko, doon sa mga grupo na yan, talagang hindi mga tapat na kaibigan niya mga yan. Pag nakita na, lalo na ngayon, kita-kita na wala ng trust sa bayan sa pakasalukuyang gobyerno, sa pakasalukuyang Pangulo. Baka mahuli sila. Kasi nagsisimula na rin naman yung ibang grupo na sinasabi, mga kasama ng administrasyon dyan, na kung sakalit babagsak ang gobyerno, tangay sila. Ayaw nilang mangyari yan. Kaya nagsisimula na sila ng kilos na parang kumikiling na sila sa popular na sentimento ng sambayanan. Mas lalong nagalit yung taong bayan dahil nabubulgar kung gaano kalawak yung korupsyon. Kasi dati sa panahon ni PRRD, ang nabubulgar doon yung sistema ng illegal na droga, kung gaano kalawak ito na umabot na nakaugat na hanggang sa gobyerno natin, kaya pahirapan. Yun yung talagang tinutukan sa nakalipas na administrasyon. Now ngayon, ang mas malubha naman ngayon is ang pera ng taong bayan at nakita yung lawak, gaano sinalaula yung pera ng taong bayan. Pero still, kasi pwede nilang i-corrupt ito para meron silang sa kanila at makontrol nila yung naratibo. So kahit gaano kalaki ba ang pera, kahit gaano kalaki yung ninakaw, hindi pa rin kumbaga hindi pa rin makokontrol talaga yung naratibo. Alam mo, ang pag-aralan natin, yung dalawang people power na nangyari sa atin. Ang panahon ni Marcos Sr., hindi natin masasabing hindi busog ang birokrasya, hindi busog yung mga korona niya, busog pati ang armed forces, police, lahat yan, busog yan. Bakit natanggal pa rin siya? Kasi may hangganan ng pera. Parang yung GMA. Sinasabi niyo po ba na parang hindi na natuto? Oo nga Kasaysayan. Kailangan titignan mo yung kasaysayan. No? Ang taong bayan, may breaking point. Breaking point lahat yan. Ako, nakikita ko, kaya hindi ako masyadong nangangamba. Kunyari, tungkol sa impeachment, baka hindi matuloy, hindi matagal ang Pangulo. Ako sinasabi ko, pagka lumalaho ka sa sistema ng pamumulitika ngayon, may hirapan kang, ito pa rin yung gusto mo mangyari. Ang dapat pinapakinggan na ngayon, yung sentimento ng ating mamamayan. Iba kung kumilos ang mamamayan. Pag kumilos na yan, hindi na yan mapipigil.
At ako naniniwala ako dumadating na yan. Opo. Sa tingin niyo po, kasi sinasabi yung mga naratibo na yung impeachment na yan, makakagulo lang yan sa bansa, makaka-apekto lang yan sa ating ekonomiya. Pero sa tingin niyo po, alin po yung may mas malaking epekto sa kabuuan sa bansa? Yung mga ganitong klaseng hakbang laban sa nakikita nilang mga incompetent, tiwali, mga corrupt, or pabayaan na lang at malugmok tayo na present yung korupsyon at hindi masasagot, or both, wala tayong panalo and talagang dapat tayo magano, or merong at least doon sa dalawa na yon may makikita kang liwanag sa ano po? Alam mo, kasi yun nga ang nakakalungkot eh. Alam mo, yung mga grupo na akala natin sila ang magiging opposition dito sa mga talagang nagagaling katakot-takot na pagdadako dito sa bayan natin. Pinipilit pa rin nila na ang pagbabago ay magagaling sa umiiral na sistema natin. Yung maduming politika, ang tingin nila pwede pang linisin. No. Eh hindi na pwedeng linisin yan. Kailangan talaga pagbabago. Pero hindi nangyayari yan. Ngayon, mag-iintay ba tayo? Hindi po pwede eh. Kasi kung titignan mo, ito, akala natin, yung mga biro, pakikinggan mo, iba na ang relo ng mga congressman na yun. Mga mumurahin na, nawala na yung mga branded. Tapos yung mga kotse, hindi na rin yung mga magagara. Sabi ko, nagbabago ng mga politiko, mukhang maganda yan. Pero nung dumating yung budget natin, naka-inipurma ngayon. Kung susuriin ng tama yan, makikita mo, hindi nagbabago ugali ng mga magnanakaw sa gobyerno. Magnanakaw pa rin. At sa susunod pang taon, baka mas malaki pa kasi inaasahan nila, kaya pa rin bilhin ang sambayanan. Kaya nag-iipon sa walang pag-asa.